mo? Iniisip ko lang si tatay. Naawa na kasi po ako sa kanya. Mahina na siya at di niya pa kayang lumakad. Huwag ka mag-alala, anak. May awa ang Diyos. Papagalingin niya ang tatay mo. Pero nay, ba't ganun si tatay? Lagi niyang hawak yung lumang litrato ng dalawang lalaki. Sino po ba sila? Ayun ba, anak? Si tatay mo yun at ang kanyang matalik na kaibigan nung sila ay binata pa. Ano po ba yung kwento nila? Ay, naku, ganito kasi yun, anak. Noon pa man, matalik na magkaibigan si Kelvin at Ricky. Bata pa lamang sila, magkasama na sila sa lahat ng bagay. At sila rin ay pumapasok na sabay sa eskwela tuwing umaga. Pagtapos ng kanilang klase, sabay nilang ginagawa at pinagtutulungan ang kanilang mga asignatura. Halos hindi na sila mapaghiwalay. Tunay na magkaibigan at halos na magkapatid na ang turingan. Ricky, okay ka lang? Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka? Hindi ka okay. Nabalian ka ng braso. Salamat, Ricky, kasi niligtas mo ako nun. Kung ako yung nasagasaan, baka patay na ako nun. Mismo, ayaw kitang mawala. Best friend kita eh. Best friend? Forever. Simula ng aksidente na yon, nakita ni Kelvin ang pagmamahal ni Ricky sa kanya. Matinding sakripisyo ang ginawa ni Ricky at tinanaw na malaking utang na loob ito ni Kelvin dahil napatunayan niya na higit pa sa isang kaibigan ang turing sa kanya ni Ricky. Sa kanilang pagbibinata, lahat ng uri ng makamundong bagay ay nais nilang subukin ng sabay. Sila ay sumubok mag-inom ng alak, manigarilyo, at kahit na makipagrelasyon sa mga magagandang babae. Mga tipikal na gawain ng isang kabataan. Parang lungkot mo. Men, nakakainis naman. Nag-aaway na naman kami ng girlfriend ko na si Lori. Ano, men? Ang nadis! Shot puno na kagad. Hindi mo muna ako ng isa dyan. Yan! Yan ang gusto ko. Maayos man ang kanilang pagkakaibigan, ngunit ang kanilang mga gawain ay puro kasalanan. Men, baking na. MM ako, oh. Sige, pre. Ang bilig nga, Ben. Sa asin, pre. Nick, sa akin, di mo marunong. Excuse me po mga sir, namimigay po ako ng libreng babasahin po galing sa Bible. Maaari ko po ba kayo mabahagian ng salita ng Diyos? Ito muna, ate. Sensya na, lalaro pa kami. Sige na po, 5 minutes na naman po ito, hindi naman po ako magtatagal. Pre, tigilin na natin yan. Pakinggan muna natin si ate. Sige na nga. Sila ay mataimtim na nakinig sa pangangaral ng Ebanghelyo at sabay na nagpahayag ng kanilang pananampalataya at pagtanggap kay Jesus. Ngunit si Kelvin ay hindi pa ganoon kumbinsido sa kanyang mga narinig. Marami pa siyang katanungan sa kaligtasan at mga bagay na hindi pa kayang isuko sa Diyos. Pero dahil nahihiya siya sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman at naiisip,
tumungo na lamang siya at nagpahayag din na siya ay ligtas na. I own no other master, my Lord shall... Oh, Saya talaga sa church, no? Nakabuka rin kasi sa bahay. Lagi na lang ako pinapagalitan ni mama. Tapos, kakalabuan na rin kami ni Lori. Kaya dito muna ako sa church. Siyempre, masaya ako talaga dito sa church. Siyempre, nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Kaso nga lang, ito nung pa rin ako sa pananampalataya ako. Kung mag-alala, dyan naman si Pastor Warren eh. Tanungin mo siya sa mga katanungan mo sa buhay. Pre, ganda talaga ni Jeanette, no? Baka pwede ko ligawan. O pre, wala kang panama dyan. Sobrang makajus kaya niyan. Kunyari ka pa eh, gusto mo din naman. Calvin, Ricky, dali, picturean ko kayo. Picture domen. Calvin, Ricky, picture nyo, pinadevelop ko yan. Boss, salamat, Sister Jeanette. Women, pogi natin dito. Mga pre, magkamukha na tayo dyan ah. Parang di naman. Pero mas pogi ka ba din? Pero gusto ko sana iuwi itong picture eh. Sa akin Sige, na lang. tago mo na lang yan. Pero salamat pre, pahingin isa dyan. Yun. Lumipas ang mga linggo at sila ay nagpatuloy sa pagsisimba. Ginamit ng Diyos si Pastor Warren para patuloy na turuan sila Ricky at Kelvin ng salita ng Diyos. Ngunit, ang dalawa ay tila bang hindi pa din nauunawaan ng lubusan ang kaligtasan at walang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Sila lamang ay nakikigaya sa kanilang mga kasamahan sa simbahan pero patuloy pa din sa mga maling gawain. Tila bang walang kalungkutan sa paggawa ng kasalanan. Ang alam lang nila ay masaya sila kapag sila ay nasa simbahan dahil sa fellowship ng mga kapatiran. Masaya ako na kayo ay nakasumpong ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. Gaya nga ng sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, ang mga taong tunay na kay Kristo ay mga bagong nilalang na. Kapag tayo ay kay Kristo na, unti-unting babaguhin ng Diyos ang ating buhay. Ngunit kasama dito mga minamahal, na dapat meron tayong tatanggalin at kasama doon ang pag-iinom ng alak, pagkakaroon ng karelasyon na unsaved, pagbibisyo, at mga bagay na ayaw ng Diyos na dapat nating talikuran sa ating buhay. Paglalaro ng mga mobile games at ang masamang pag-uugali. Ngunit kung kayo man ay masaya pa din sa paggawa ng mga bagay nito at tila ba walang conviction at pangungusap ang banal na spirito sa iyong buhay, maaaring ikaw ay nadaya ng iyong sarili. Dahil ang ebidensya ng taong walang pagkakilala sa Diyos ay ang taong walang interes sa salita ng Diyos. Suriin ninyo
Suriin ninyo, baka kayo ay nadaya ng inyong sarili. Isa itong paalala dahil tunay ang impyerno. Isa itong malagim na lugar kung saan lahat ng hindi ligtas ay makakaranas ng kabigatian. Sa impyerno, may apoy na hindi natutupok, may uod na hindi namamatay, at dito ay nababalot ng matinding kadiliman. Mag-iisang tatangis at sisigaw sa apdi ang mga taong paroroon sa lugar na yun. Mataimtim na nakinig ang dalawang magkaibigan, ngunit magkaiba itong tinanggap ni Kelvin at Ricky. Nagulantang si Kelvin sa kanyang mga narinig. Napag-alaman niya na hindi niya patunay na tinanggap si Jesus bilang Diyos niya at tagapagligtas. Napatunayan niya ito, kaya ganun na lamang na napipilitan siya sa paglilingkod sa Diyos. Sa kabilang banda, si Ricky ay hindi man lang nababahala sa kanyang mga narinig. Alam niya sa kanyang sarili na ine-enjoy niya pa ang panahon niya sa church at kalaunan siya rin ay mawawala. Totoo kaya ang langit at impyerno? Totoo rin kaya ang mga narinig ko? Ayokong pumunta ng impyerno. Ayoko rin din pumunta dun mga aking mga mahal sa buhay. Sana ako'y maligtas na. Panginoon, kaabagan niyo po ako. Naiintindihan ko po na kahit ako'y nagsisimba linggo-linggo, hindi po talubusang pinagkatiwalaan bilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon, naiintindihan ko na po na sapat ang inyong ginawa sa krus para ako'y linisin sa aking mga kasalanan. Noon, ayoko pong pumunta sa impyerno. Iligtas niyo po ako, Panginoon, pati ang aking pamilya at kaibigan. Salamat o Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pambira! Napagalitan na naman ako ni Brother Edgar. Nahuli ako naglalaro ng ML. Kala mo naman kung sinong banal. Lagi na lang ako pinapakailaman sa buhay ko. Ricky, ako ba? Pigilan mo nga yung sarili mo. Di tama yung lumalabas sa bibig mo, ha? Tsaka, hindi naman talaga gusto ng Diyos na naglalaro tayo ng ML, eh. Alam mo bakit? Kasi tayo naglilingkod na sa Diyos. Tigilan mo nga ako. Nakita nga kita kagabi online kasi sa ML eh. Kung maingay, baka kami makarinig, eh. Kaya dito. Oo, totoo yun. Napag-online ako sa ML kagabi. Pero, napag-isipan ko naman na hindi yun kagustuhan ng Diyos, eh. Katunayan, pinatay ko yung cellphone ko. Nanalangin ako. Iniyak ko sa Diyos na mabitawan ko na yung mga bagay na ayaw niya. Mahirap, pero sa biyaya ng Diyos, nakakausad naman ako. Kaya mo rin yan. Katunayan, kaninang umaga, na-delete ko na yung email ko sa cellphone ko. Tigilan mo ako. Nagbabanal-banala ka na naman ba? Second Timothy chapter 2 verse 21, If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Mga minamahal, tayo po ay pinapaalalahanan ng salita ng Diyos na kung sino man ang nakay Kristo, umiwas at iwanan ng kasalanan. Tunay na lahat tayo ay palaging pumapalya, pero lagi nating tatandaan na may kalayaan ang mga Kristiyano na dating nagapi sa kasalanan at mapagtatagumpayan yan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Iwanan na natin ang dati nating gawain.
isuko na natin sa Diyos ang lahat upang ang buhay natin ay masayang magamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Ang dali-dali lang pala maging Kristiyano. Pero ang hirap magpaka-Kristiyano. Ang hirap talaga iwan ng mga bagay na nakasanayan ko na at masarap at gusto ko pang gawin. Pero dahil anak na nga ako ng Diyos, iiwasan ko na ito para sa Kanya. Ay, nako. Ang habang sinasabi ko. Dami pala talagang bawal sa church. Sa umpisa lang masaya. Pinagbabawalan na. Nakakairita na eh. Ayos. Ano ba yan? Ang ihina nyo naman. Wala kayong kwenta kalaro. Ang aga-aga, laro ka na naman ng ML na yan. Puro ka cellphone. Kung di ba mag-aral ka na lang, may nangyari pa sa buhay mo. Puro ka na lang ML. Magluto ka, maglaba ka, may mangyayari pa. Ano? Hindi ka nababakam dyan? Bawan na po. Oh, lagot ka sa akin pag di ka sumunod ha. Maglaba ka na lang. Amen. Maganda naman natin. 714 is the battle hymn of the Republic. O Kelvin, kamusta na? Tara, inom tayo siya to. Para makalimot ka sa problema. Yan, alam ko naman bawal sa inyo yung mag-church, sa church ninyo yung pag-inom. Pero, upo ka lang dito, tambay lang tayo saglit. Uy, okay naman. Pero, pasensya na. Pagutusan lang kasi ako ng nanay ko bumili. Tsaka, babantayan ko pa yung mga kapatid ko. Pero siguro sa sunod, may po na ako sa inyo. Pero pag di na kayo lasing. Tsaka, sa susunod, may babahagi din ako sa inyo tungkol sa salita ng Diyos. Puro ka na yung Bible. Iyan mo na kayo, pre. Oo, pre. Iyan mo na yun. Oo, ikaw Ricky. Tara, shot muna. Alam kong boy Ricky, bawal sa inyo mag-inom. Yung bawal-bawal. Kelvin. Mapulutan natin dyan. Sige rin lang eh. Isa muna dyan. Oo. Mamili ka, Brad, kung sino ang mamahalin mo. Ang Panginoon ba o ang girlfriend mo? Alam mo sa sarili mo na dapat isa lang ang nasa puso mo. Pag-isipan mo yan at ipanalangin mo iyan sa Diyos. Oh love, patawag ka. Hi love, kamusta? Ito, okay naman. Medyo napagod lang. Bakit? Ano bang tawa mo ngayong araw at napagod ka? Kagaling ko lang kasi ng church eh. Siyempre, alam mo na, maraming ginagawa. Kaya, yun, pagod ako eh. Ay nako, Kelvin. Ayan ka na naman. Church na naman ang bukang bibig mo. Ano, simbahan na lang ba lagi ang atupagin mo? Paano naman ako, Kelvin?
Sino bang mas mahalaga, yung church na yan o ako? Makikipag-away ka na naman ba dahilan dyan? Kelvin naman kasi, lagi na lang church, puro church. Wala ka na nga oras sa akin, hindi ka na nga nakikipag-usap. Minsan na nga lang tayo mag-usap, tapos ngayon sasabihin mo pa sa akin, puro church, church. Tama na muna to. Tutulog na ako. Matapos ang pangyayari ay agad lumuhod si Kelvin sa kanyang kama at nanalangin sa Panginoon. Makalipas ang 3 araw ay napagdesisyonan ni Kelvin na makipaghiwalay sa kanyang girlfriend na si Pam dahil mas malalim ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Hello? Oh, napatawag ka. Akala ko ba hiwalay na tayo at hindi na dapat mag-usap pa? Pag-isip-isip ko na nagkamali ako, na nakapag-iwalay ako sa'yo. Alam ko sa sarili ko na namahal pa kita. Hindi ba't bawal sa church nyo yan? Kaya ka nga nakipaghiwalay sa akin, di ba? Alam ko namang hindi ka lang sa lahat ng bagay. Mas uunahin kita kaysa sa church. Ikaw lang, sabat na. At muling nagbalikan sina Ricky at Lori at ipinagpatuloy ang kanilang relasyon na itinago sa church at kay Kelvin. Hello, magandang umaga, Brad. Hello po. Halika, samahan mo ako magsundo sa mga bata para may bisita tayo ngayong linggo. Sige po, wala pong problema. Okay, salamat. Sige po. Kelvin, tao po. Yun o, di ka ba? Festival muna tayo. Marami din chicks doon. Ako, pas muna ako, men. Church tayo ngayon eh. Di ka na, sumama ka na. Minsan lang to. No, pasensya na talaga, men, ha. Kailangan kasi mag-church ngayon eh. Tsaka, ikaw, di ba Sunday ngayon? Di ka mo mag-church? No pre, pasensya na. Iliga din kasi kami. Sayang ang binayad ko. Ako yan, ang habas yung sabi ko eh. Nakalimutan mo na ba yung nakasulat sa Biblia? Na wag dapat natin kakaligtan ng ating pananambahan. Tsaka higit sa lahat, may ministry ka, di ba? So, unahin mo pa ba yung pagbabasketball mo kaysa sa ministry mo? Naku pre, susunod mo na ako pangaralan. Hindi mo kasi sinabi sa akin ni Pastor Warren nung huli niya akong binisita. Nakakarindi kayo. Saan pupunta? Pastor, kung nawawala na po yung init ni Ricky sa Panginoon, siyempre, bilang isa niyong matalik na kaibigan, nalulungkot po ako sa sitwasyon niyo ngayon. Kaya nga eh, papansin talaga natin na ang Diablo kumikilos sa kanyang buhay. Kaya mo, magagawa yan ng panalangin. Panalangin natin si Brother Ricky. Ano Kelvin? Kamusta sa Ricky? Hindi ko nga alam. Palagi niya na lang inuuna yung pag-basketball niya. Lagi ko naman siya ini-encourage na magsimba, pero lagi siyang may dahilan. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Alam mo, maaari mo ding suriin ang kanyang kaligtasan kung tunay ba siyang naligtas. At patuloy lang natin siyang ipanalangin na huwag siyang madaya ng kanyang sarili. Okay. Lumipas ang mga buwan at tuluyan ng hindi nakakasimba si Ricky. Ngunit si Kelvin naman ay patuloy na lumalago sa kanyang pananampalataya. Masaya man siya sa pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay,
Ngunit andun sa puso niya ang kalungkutan dahil ang kanyang matalik na kaibigan ay malayo na sa Diyos. Tao po. Oh, Kelvin, ikaw pala. Andiyan ba si Ricky? Pwede ko ba siya makausap? Sige, pasok ka. Salamat ah. Sige, pasok ko lang. Nandun lang siya sa loob. Okay, sige. Uy, pasok ka. Ricky! Gusto na? Long time no see ah. Miss kita. Tsaka, miss ka na rin ng simbahan. Kailan ka kaya ulit namin makakasama sa pag-isimba? Pasensya na pre, busy ako. Buntis din kasi si Lori. Kailangan ako magdoble kayod. Ha? Buntis si Lori? Ako, anong taon to? Di man na inimbata nung kasal nila. Hindi pa kami nagpapakasal pre. Siya din na rin ako naniniwala sa mga kasal-kasal. Hindi natin alam, baka mamaya bigla kami mag-iwalay ni Lord. Hindi natin masasabi. Kalimutan mo daw ba yung nakasad sa Biblia? Nakasalanan sa Diyos ang mag-asawa nang hindi kayo kasal. Hindi ka ba nababagabag sa ginawa mo laban sa Diyos? Alam mo Kelvin, kung papangaralan mo lang din ako, tumigil ka na. Masaya naman ako sa ginagawa ko. At masaya na rin ako sa estado ng buhay ko ngayon. Tsaka kahit anong simbahan pa ang aking simbahan, pare-pareho lang din naman ng Diyos. Hindi ka nagkakamali. Iisa lang ang Diyos. Walang iba kundi si Kristo ng Biblia. Tatandaan mo yan. Siya lamang ang tanging makakapagligtas sa'yo, sa akin, at sa ating lahat. Parang di naman totoo yan. Hindi ko nga din alam kung may totoong langit at impyerno. Sa talam ko, pag mabait ako at walang tinatapakang tao, pupunta ako sa langit. Ewan, bahala na. Kung saan ako masaya, dun ako. Pipray kita. Umuwi ng luwaan si Kelvin dahil sa kanyang nakita at narinig. Nakita niya na hindi talaga nabago ng Diyos ang buhay ni Ricky sapagkat hindi pa siya tunay na ligtas. Nanatili siyang bulag sa katotohanan at takip matang sinunod ang sistema ng mundo at pita ng laman. Lumipas ang ilang taon, tinawag ng Diyos si Kelvin at ang kanyang bagong asawa na si Jeanette sa mas mataas na panawagan. Sila ay nagmisyon sa probinsya ng Samar upang marami pa ang makarinig ng Ebanghelyo. Maraming pagsubok ang dumating, ngunit marami ding mirakulo ang ipinakita ng Diyos dahil siya ay mabuti at tapat sa kanyang mga anak. Tuluyan nang nagkahiwalay ng landas sina Kelvin at Ricky. Ang simbahan ay lumago sa pangunguna ni Kelvin sa probinsya ng Samar. Ngunit si Ricky ay nag-migrate sa Amerika kasama ang kanyang pinakamamahal na kinakasama na si Lori at doon na nila pinalaki ang kanilang magiging anak. Miss ko na si Ricky. Simula nang pumunta siya sa Amerika, hindi ko na siya kailanman nakausap. Hindi na nga siya sumasagot sa mga email at tawag ko eh. Kung nasan man siya ngayon, sana tunay siyang makakilala sa Diyos. Patuloy lang natin siya ipanalangin. Mahimala sa Diyos. Honey, may tumatawag sa'yo. Unknown tong number. Pwede pa abot?
Kuya to. Hello? Hello? Galvin ba ito? Oo. Sino po sila? Si Lori pala ito. Yung asawa ni Ricky. Umuwi na kami galing Amerika para makita ka niya. Nahanap ka talaga niya. Ikaw ang buhang bibig niya sa akin simula nung lumubha ang kanyang karamdaman. Pasensya ka na. Pinatanggalan kami. Sabi niya lang kami. Ang alagayan niya. Sana mamapunta ka. Narinig yung palagi niya sila to. Pero masarap malapit ng pumanaw. Magandang hapon po, bang. Kamusta po si Ricky? Okay naman po siya. Nagpapahinga lang po. Wala na po ako. Ricky, kamusta ka na? Hindi ko lubos akalain sa kalagayan nito. Ikaw ay aking madadatnan. Masaya ako dahil ikaw ay narito na. Talik kong kaibigan. Patawarin mo ako. Dahil sinadya akong lumayo sa'yo. Sana noon pa lang nakinig na ako sa'yo. Ito ako ngayon. Sinira ng bisyo ang buhay. Ako ba? Kalimutan mo na yung nangyari dati. Hindi na importante yun. Mahalaga. Ngayon, sana tanggapin mo na ang Diyos bilang iyong tagapagligtas, Ricky. Buksan mo ng iyong puso at isipan sa katotohanan ng totoo ang langit at impyerno. Pero, bakit di naman tanggapin ni Jesus? Ah, kung sasabi ng ganyan, hindi totoo yan. Ayaw kong ang Diyos mapahamak sa apoy ng impyerno, Ricky. Kaya please, ngayon na nasa banig ka na ng kamatayan, tanggapin mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Gusto ko tayong makasama ng habang buhay, Ricky. Calvin, gusto ko mamunta ng langit. Oo naman. Di ba nga nangako tayo dati? Nung magkakasama tayo sa langit pang habang buhay. Sana magkaibigan pa rin tayo sa langit. Kaya gusto ko tayo panalangin. Panginoon, magan niyo si Ricky. Tanggapin ka niya sa inyong puso bilang Diyos at tagapagligtas. Panginoon, salamat. Kasi kahit ilang beses kitang tinalikuran at hindi pinaniwalaan, patuloy mo pa din akong inaabot. Gusto na kitang tanggapin sa aking puso at tunay na tanggapin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ayaw pumunta ng impyerno. Ligtas mo po ako. Salamat sa aking kaibigan na walang sawang ako'y panalangin at ipangaral ang Ebanghelyo.
Wala naman na akong panahon pa para magbago. Pero sapat na bago mo kunin ang aking huling hininga. Meron na akong buhay na walang hanggan. Amen. Kelvin. Salamat. Ngayon, ko nang tinanggap sa Jesus bilang Diyos na sariling tagapagligtas. Hiling ko sana napabahay pa niya aking buhay para makasama pa kita at ang aking buong pamilya. Salamat, Ricky. Salamat at tinanggap mo ng Diyos bilang iyong tagapagligtas. Hingi nga ng isa dyan. Pahinga ka na, Ricky. Kelvin. Pwede mo ba akong ilabas? Pero, hina ka pa eh. Tsaka, baka hindi mo rin kaya ano eh. Hindi, ayos lang ako. Gusto ko lumabas. Sige na. Ganda dito. Alala mo ba nung bata pa tayo? Muntik na akong masagasaan. Alam mo, dahil doon, pinangako ko sa Diyos na ingat ako ng pagkakaibigan. Sesya natin. Men, sakaling mamatay ako, iminis mo ba ako? Yung tanong yan. Siyempre, bakit ka magkasalita ng ganyan? Ako ba? Sige mo, kung tunay mo akong best friend, pwede ka ba marinig yung boses mo? Pwede mo ba akong kantahan kahit sa huling sandali? Sige. Aking kaibigan, dinggin ang awit, paalaala, ang iyong hatid, ang Diyos na sa'yo. Aking kaibigan, dinggin ang awit, paalaala, ang inihat. Grabe, Nay, yun pala ang storya ni Tate at ng kanyang kaibigan. Yan din ba ang dahilan kung bakit Ricky ang kanyang pinangalan sa akin? Oo anak, siya ang pumili ng ipapangalan sa'yo. Dahil talagang mahal na mahal ng tatay mo ang kanyang kaibigan. Miss na kita, Ricky. Di ako. Magkakasama tayong muli.